Bago mag-slingo dito sa ABC. Kasabay ng utos ng palasyo na ituloy ang AFP offensive laban sa Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan. Naka-red alert rin ang lahat ng pulis at sundalo sa National Capital Region. Pag-ingat lang daw ito, lalo na't posibleng gumawa ng diversionary tactic ang grupo at iba pang rebelde tulad ng New People's Army sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila. Ipinatras din ng Pangulo sa Setyembre ang peace talks sa MILF. Nakaschedule sana ito ngayong August 22. Sa puntong ito, aalamin natin ang sitwasyon sa Basilan kung saan naroon pa rin ang kasama nating si Jason Torres. Jason, sabi nga ng Pangulo, wala na daw atrasan ito. Ano ba bang hinihintay ng mga sundalo dyan para umpisahan na yung malawakang opensiba laban sa Abu Sayyaf? Jovi, inamin nga sa atin ni Task Force Thunder Chief Marine Brigadier General Juancho Saban na planning is in full force na for a bigger offensive at operations will be undertaken in the next few days. Ika nga, mag-antay na lang daw tayo sa ilang mga araw. Inaantay na lang nilang ma-evacuate ang mga residente ng tipo-tipo at kung kaya pukan sa Basilan at ang pagdating pa ng reinforcements gaya raw ng Scout Rangers, Navy SEALs at iba pang Marine battalions. Jovi? Maraming speculation, Jason, na lumabas kung bakit napatay yung pwersa ng Marine Force Recon. May mga nagsasabi na dinisobey nila yung guide. Meron ding balita na inabort na talaga yung mission na yan dahil inabot ito ng umaga. Ano ba talaga ang totoo dito, Jason? Jovi, Task Force Thunder is sticking by their original story that casualties that were unavoidable in that kind of close quarter combat. Everything, according to Saban, ay planado naman daw to the smallest detail. Lalo't parang fortified fortress daw ang sinugod na kampo ng Abu Sayyaf. Idiniin pa ni Saban na yung mission nila ay mission accomplished and all those who died knew what they were getting into. Lalo't nang pamirma sila maging marin ay kalahati na ng katawan nila ay nasa hukay na. Joey? May lumalabas din na balita na mayroong high-ranking Abu Sayyaf leader na napatay sa enkwentro noong Sabado. Ano ang balita dito at kinonfirm na ba ito, Jason? Jovi, yan ang pilit nating inaalam magmula pa kaninang umaga. Pero dito nga sa Basilan, puro pa hint-hint lang ang mga Marine commanders. Sinabi nila na manggagaling daw kay Pangulong Arroyo ang anunsyo anumang oras ngayon kung sino ang high-value target daw mula sa ASC na napatay. Pero bigo pa rin tayong makuha ang kumpirmasyon na yan sa palasyo kung sino ba talaga ang commander na ito. Nagdududa tuloy, Jovi, ang ilang sektor kung meron nga ba talagang nakuhang high-value target o paraan lang daw ito para mapawi ang galit ng tao at ma-justify ang pagkasawi ng 5 Marine lieutenants doon sa enkwentro noong Sabado. Joey? Jason, naantabayaran natin sa Malacanang yan. Pero the President moved the scheduled peace talks with the MILF to September. Ano na pag-usapan pa ba ito dyan sa Basilan at Sulu at anong reaksyon ng mga sundalo? Jovi, to tell you frankly, sa ngayon hindi na pag-uusapan ng anumang peace process dito dahil medyo ika nga, puro may ilit ngayon ang dugo ng mga sundalo dito at iniisip nga nila puro medyo bakbakan, lalo pagkakausapin mo yung mga Marine commanders dahil gusto daw nilang i-follow up itong nahuling operation kung saan daw sila nanalo. Kaya frankly, Jovi, ang usapang peace process ay dito sa ngayon Basilan ay hindi non-existent. Jovi? Salamat, Jason. Yan ang big news ni Jason Torres. Desidido pa rin ang Philippine Marines na ituloy ang pagsabak sa test missions ng mga sundalong gustong mapasama sa elite force nito tulad ng Force Recon. Pero sinabi ng Marines, inaalam din nila kung bakit nangyari ang disgrasya sa test mission ng Force Recon Class 13. 5 opisyal at 10 enlisted personnel ang namatay sa bakbakan noong Sabado kontra sa Abu Sayyaf. Pero pagdidiin ni outgoing Marine Corps Commandant Major General Nelson Aliaga, veterano na sa gera ang mga sundalong nasa Force Recon Class 13 at imbis na pagdudahan ng kanilang ginawa, dapat na ituring ng mga bayani ang mga namatay na opisyal. Kanina, sinalubong ng full military honors ang muling pagbabalik sa Philippine Marine Corps Headquarters ng katawan ng 13 sa 15 Marines na namatay sa Basilan. Kaugnay ng balitang yan ay makakausap natin si Errol Cabatban. Errol, para sa mga viewers natin, bakit may test mission sa mga elite forces? At ang tanong ng marami dyan, bakit sa mabigat na combat mission sila agad isinabak?
Joey, dinalin ko lang na sa pagsali sa Force Recon ay voluntaryo. Pero hindi ganun kadali para maging miyembro ng Force Recon Company ng Philippine Marines. 6 na buwan ang training, maraming bawal tulad ng mga cellphone at mga dalaw ng mga kamag-anak. 2 oras lang ang tulog araw-araw. At ang Force Recon bihasa sa unconventional warfare, paghawak ng armas, communications equipment. In short, hindi sila basta-basta sundalo. At kung sa college thesis ang kailangan bago gumraduate, sa Force Recon test mission ang kailangan. Isang combat operation ito bago ka gumraduate. Ginagawa rin ito ng mga special forces at scout ranger. At sabi nga ng mga ilang opisyal na nakakausap natin, hindi mga amateur ang mga opisyal at enlisted personnel na namatay sa basilan. Joby? Errol, balita namin nakausap mo ang pamilya ng mga namatay na sundalo. Ano ang sentimiento nila? Joby, magkakahalo ang mga sentimiento ng mga kamag-anak na nakausap natin kanina. May ilan na hanggang ngayon ay galit na galit pa rin. May ilan na nalulungkot at hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero may ilan na pinagmamalaki ang kanilang mga anak o mga kapatid na namatay daw ng mga bayani. Pero may isa ring ama, ang ama nga ni Corporal Ursulo Torres Jr. na nanawagan na sana daw ay itigil na lamang ang bakbakan sa Sulu at Basilan dahil marami na raw ang nadadamay at namamatay. Joey? Errol, napalitan na si General Aliaga bilang Marine Commandant, hindi ba? So, sino-sino opisyal ba ang inilipat ng pwesto? Joby, tama ka dyan. Dahil nga sa napipintong pagre-retiro ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo Tolentino sa darating na Biyernes, nagkaroon ng major revamp sa AFP. Si Lieutenant General Alexander Llano, ang Commanding General ng Southern Luzon Command, ang napipintong ipapalit kay Lieutenant General Tolentino. Si dating Marine Commandant Nelson Aliaga ay siyang mag-uupong bagong Western Mindanao Command Chief kapalit ng paparitirong si General Seto. Samantalang si dating NCR Command Chief Major Ben Dolorfino ang siyang uupong bagong Marine Commandant. Magkakaroon din ng ilang pagbabago sa mga area command ng AFP at magiging epektibo ito sa darating na Agosto 24. Joey? Yan po ang big news ni Errol Kabatbat. Susunod sa big news, ang sagot ng pamilya Aquino sa hiling na pardon ng mga suspect sa pagpatay kay Ninoy. At matapos ang mahabang bakasyon, mga estudyante papapasukin ng DepEd para sa makeup classes.